Tila mali ka ng iniisip, Nanding. Iba ang paniniwala mo tungkol sa alamat ng ating kasaysayan. Dahil para sa akin, hindi lang ito basta alamat na nilikha ng ating mga ninuno. Ayon sa nakasaad sa aklat ni Ama, totoo ang alamat. Mula sa kanununuan natin, ilang siglo na ang nakakalipas, nasaksiyan nila ang labanan sa pagitan ng higanteng serpiente at mandirigmang anghel. Saksi ang kanilang mga mata kung papaano naging bato ang Bakunawa matapos matalo sa laban. Ngunit sa bandang huli, binawian ng buhay ang Arkanghel bago naglaho ang hiram na katawang lupa. At ang espiritu nito ay malayang naglakbay sa tahanan ni Bathala. Sinasabi ko sa iyo ang bagay na ito, Nanding, dahil ang espada ng mandirigmang anghel ang tanging makakalupig sa demonyong pumapas lang sa mga kapwa nating babaylan. Mahabang paliwanag ni Makilinga. Sige, hindi na masama kung paniniwalaan ko ang alamat na sinasabi mo, Tiyang. Kung totoong nabuhay nga muli ang maalamat ng Bakunawa at kailangan matalo ko ito upang makuha ang gintong espada, ay makikipagkita ako sa matandang duwending tagapagbantay sa lagusan ng kabilang daigdig. Kaya pala nasabi ng matandang yun na nakatadhana ang aming pagkikita. Bukas na bukas din ay makikipagkita ako sa kanya. Nanding, may ibibigay ako sa iyo na mahalagang bagay na matagal ko nang kinaiingatan. Dati itong pagmamay-ari ng mga magulang ni Ama. Makakatulong ang bagay na ito kung papaano mo mahanap ang albaynong ahas. Tandaan mo, hindi lang ang Bakunawa ang kailangan mong harapin. Susubukin ka ng dambuhalang ahas kung malalampasan mo ang mga pagsubok para makuha ang gintong espada. Mapanlin lang ang ahas na ito at higit sa lahat, wag na wag kang titingin sa mga mata niya. Oras na gawin mo, mapupunta ka sa nilikha niyang mundo ng kawalan. Sabi ni Makilinga. Isang nakatuping tela ang ibinigay ni Makiling kay Nanding. Ang tela ay bahagi ng isang nawawalang pahina sa aklat ng likha ng propeta ng mga babaylan. Ang kapirasong ito ang susi kung saan makikita ang kuweba na tahanan ng mga sagradong ahas. Binuklat niya ang lumang tela at gumuhit sa kanyang paningin ang kakaibang hugis ng mapa. Batid niyang hindi nga ito kabilang sa kanilang mundo. Napakadetalyado ng pagkakaguhit sa mapang ito. Mula sa dugo ang ginamit na tinta. Tama ka nga, Tiyang. Hindi lang basta alamat ito. Sadyang nangyari talaga ito sa mga dumaang siglo. Sasama ako sa iyo, Nanding. Nais kong tumbasan ang kabutihan mo. Biglang sabat naman ni Dalia. Pinabulaan na naman ni Makiling na hindi maaaring sumama ang dalaga. Tanging may dugong babaylan lamang ang katanggap-tanggap na pumasok sa kabilang daigdig. Kinabukasan nakahanda na si Nanding sa panibagong misyon. Isang imposibleng misyon na kailangan niyang malampasan. Gumawa siya ng mahabang orasyon para busugin ang kanyang mga sandata. Wala siyang pinanghinawakan na medalyon. Umaasa lamang siya sa espiritual at pisikal na lakas. Isinilang siyang taglay ang ganoong abilidad, lalo't dala niya ang marka ng pagiging birtugo. Umaasa akong magtatagumpay ka, Nanding. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Gabayan ka nawa ng ating anito. Sige na, lumakad ka na. Talunin mo ang maalamat na Bakunawa at kunin mo ang espada ng liwanag. Tumangulang siya sa sinabi ni Makiling bago magsimula na maglakad. Nang makaalis si Nanding, ay biglang nagbago ang kilos ni Makiling. Ipinakita nito ang pagiging istrikta sa mayuming dalaga. Nais niyang turuan ito ng kaunting kaalaman sa larangan ng panggagamot at spiritual healing kahit na may dugo itong aswang. Gusto niyang magkaroon ito ng pakinabang. Makalipas ang ilang oras ay narating na ni Nanding ang bukana ng pangalawang kabundukan. Walang bantay sa tarangkahan ng gubat, kaya lumikha siya ng ingay para magambala ang mga lamang lupa. Tanda, nasaan ka? Magpakita ka ngayon sa akin. Sigaw niya. Ako ba ang hinahanap mo? Tila yata interesado kang makita ko. Marahil ay hihingin kang malaking pabor. Tama ba ako? Makisig naman dirigma? Pero kung ganyan ka makitungo sa akin, maaari tagyan kita sa hihilingin mong pabor. Ilang beses ko na rin narinig ang tawag mo at tinatawag mo kong tanda. Hayaan
Hayaan mo. Ipapakilala ko ang aking sarili. Ako naman si Kislap, ang dakilang bantay sa kabundukang ito. Bungad na wika ng matandang duwende na bigla na lang sumulpot sa ere. May kakayahang palutangin ang sarili. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, tanda. O ano pa man ang pangalan mo, Kislap. Patid kong nababasa mo ang aking diwa. Maaari mo ba akong tulungan na makapasok sa kabilang daigdig? Hawak mo ang susi ng lagusan. Magagawa mo ba yun para sa akin? At bakit naman kita tutulungan? Wala pa nga tayong kasunduan. Ang pabor na hihilingin mo ay merong kapalit. Malaking bagay ang hinihingi mo, kaya malaki rin ang kabayaran nito. Kasunduan? At ano naman ang hinihingi mong kapalit? Dahil malaking pabor ang kailangan kong tuparin, dapat bayaran mo rin ako ng isang pabor na kailangan mong gawin. Ito ang magsisilbi nating kasunduan. Bakit hindi mo pa ako diretsuhin, tanda? Ano ba talaga ang nais mong kapalit? Sige, sasabihin ko. Kaya makinig kang mabuti, binata. Oras na hindi ka magtagumpay sa gagawin mo, ay hindi ka na makakabalik sa mundo ito. Habang buhay kang mabibilanggo, pati ang kaluluwa mo, kung saan ka binawian ng buhay. Marami ng mandirigma ang sumubok na kunin ang espada, ngunit hindi sila nagtagumpay. Namatay silang lahat sa kamay ng bakunawa. At kung magtagumpay ka man, ay kailangan mong ibigay sa akin ang mga mata ng albaynong ahas. Iyan ang ating kasunduan. Ang ibig mo bang sabihin, tanda, kailangan kong paslangin ang bantay sa loob ng kuweba? Oo, kailangan mo siyang patayin para makuha ang kanyang mga mata. Kung magagawa mo yon, mapapasa iyo ang gintong espada. Sige, gagawin ko yan, kung yan ang gusto mo. Ngayon nagkasundo na tayo, buksan mo na ang lagusan. Marami na ang nasayang na oras. Kailangan ko na magmadali. Gawin mo na, tanda. Isang baston na gawa sa ginto ang lumitaw sa kamay ni Kislap. Gumawa siya ng magic spell para ipaikot ng 3 ulit ang mahiwagang baston, kasabay ng pagbukas ng lagusan. Naramdaman naman ni Nanding ang napakalakas na aura, katumbas nito ang presensya ng isang makapangyarihang bathala. Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na habang hindi pa nagsasara ang lagusan. Ilang minuto lang ang itatagal nito. Dadalhin ka nitong liwanag sa lugar na hinahanap mo. Wika ng matandang duwende. Huminga muna ng malalim si Nanding bago kainin ng liwanag. Tanging puting tanglaw lang ang nakikita niya habang hinahatak ng malakas na puwersa. Sa isang iglap ay iniluwa siya sa gitna ng misteryosong kagubatan. Hindi ordinaryo ang mga nabubuhay sa paligid. Ang mga puno ay matatayog na tila parang mga higante. Maging ang mga ibon ay 10 beses na mas malaki sa pangkaraniwang hayop. Narinig din niya ang malakas na lagaslas ng tubig. Maliban sa mga nilalang na lumilipad sa himpapawid, ay hindi rin pangkaraniwan ang laki ng mga kakaibang insekto. Makulay ang daigdig, ngunit lubhang mapanganib. Binuklat niya ang mapa at mariing pinagmasdan. Hawig na hawig nito ang lugar kung saan siya nakatayo. Malakas ang kutob niya na nasa malawak siyang isla batay sa nakaguhit sa hawak niya. Nang makumpirma na tugma ang lugar sa larawan, ay nagsimula na siyang maglakbay. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla siyang napatigil. Itinago ang hawak na tela at mabilis na hinugot ang espada. Alam niyang may paparating na panganib. Naramdaman niya ang presensya ng kalaban. Dahil sa pambihira niyang pandama, ay agad niyang ibinasiwas sa hangin ang armas sa bandang likuran. Sa puntong ito, bumao ng talim at ng palakula sa bungo ng maliit na nilalang na may sukat na 70 pulgada. Matatalas sa mga pinong ngipin. Mahaba ang mga tenga at may dila. May maiksing buntot at mahaba ang kamay na sintalas ng patalim ang mga kuko. Kagad naman niyang natukoy kung anong klase itong nilalang. Dumating sa punto na nagsilabasan ang mga kasamahan nito. Nagkalat sa buong paligid. Mga goblin, paano nangyari to? Bulalas na wika ni Nanding. Hindi marunong magsalita ang mga nilalang. Tumatangis lang sila, maliliit ngunit mapanganib. Likas sa kanila ang pagiging maliksi at mahilig magtago sa ilalim ng lupa. Gayunpaman,
Hindi siya nakaramdam ng pagkabahala. Alam niyang higit na mas malakas siya sa mga kalaban. Kung bilis lang ang pag-uusapan, ay may pagmamayabang siya. Dagdagan pa ng pambihirang pisikal na lakas. Nagsanay siya sa loob ng mahabang panahon. Lumaking berdugo, kaya hindi niya alam ang salitang takot. Dahil marami ang kalaban, ay hindi sapat ang hawak niyang palakula. Mabilis niyang kinuha sa ilalim ng setro ang mahabang latigo na gawa sa bulalakaw na siya mismo ang nagpandaya. Parehong may hawak na sandata ang magkabilaan niyang kamay. Handa na siyang labanan ng isang pulutong na kalaban na mahigit 50 ang bilang. Sa bagsik ng mga goblin ay sabay-sabay nilang sinalakay si Nanding. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sa bawat haribas niya ng palakol at hagupit ng latigo, ay isa-isang nagkandamatay-matay ang mga ito. Walang sino man ang makakaligtas sa hagupit ng kanyang sandata. Saklaw ito ng birtud at busog sa orasyon, kaya madali lang malupig ang kalaban. Nagkalat ang putol-putol na bahagi ng katawan ng mga kalaban. May mga naputulan din ang ulo. Nagtilamsika ng itim na likido sa buong paligid. Gayunpaman, marami pa rin ang natirang buhay na handa siyang pabagsakin bago gawin panlaman sa kanilang tiyan. Likas sa mga goblin ang pagkauhaw sa dugo. Pangunahin nilang pagkain ay mga lambana. Kinatatakutan sila ng ibang elemento. Sa gitna ng madugong labanan, ay biglang nagtangis ng malakas ang isang goblin. Animoy tila nagtatawag ng kakampi. Matapos umalingaw-ngaw ang kakaibang tunog, ay panibagong hukbo ng mga nilalang ang dumating. Kawangis sila ng mga goblin ngunit may mga pakpak. Sa puntong ito, nabahala si Nanding. Daan-daan na kalaban ang kailangan niyang patumbahin. Mukhang matatagal pa yata ako rito. Bakit naman kasi dami ninyo? Wala na bang katapusan ng pagdami nyo? Sigurado mapapalaban ako nito ng husto. Wika ni Nanding. Nangatake na ang daan-daan na halimaw ay isang misteryosang nilalang ang biglang dumating. Nakasuot ng puting balabal at balot na balot ang katawan ng makintab na sutla. Nakasuot ng maskarang kahoy at mahaba rin ang tenga. Nakasayad ang pulang buhok sa lupa. May hawak itong pala at sunod-sunod na nagpakawala ng palaso na gawa sa matulis na hangin. Nagiging putik ang tinatamaan ng palaso gawa ng likha sa mahika ang bala. Alam ni Nanding na ang ganitong estilo sa pakikipaglaban ay nabubukod tangi sa lahat ng tanging diwata. Diwata lang ang may kakayahan ng ganito. Sa isang kisap mata ay nalipol ang buong hukbo ng kalaban. Kaagad namang naglaho sa paningin niya ang engkantada. Hindi man lang siya nakapagpasalamat. Sino kaya siya? Bakit niya ako tinulungan? Napapatanong na wika ni Nanding sa sarili bago nilisan ang lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, ay naghanap muna siya ng makakain. Malawak ang gubat kaya posibleng may mga ligaw na bungang kahoy. Sa kanyang paglalakbay ay dinala siya sa malaparaisong hardin na paliligiran ng makukulay na bulaklak at mga puno na hitik sa bunga. Hindi pamilyar sa kanya ang mga bunga. Malalaki ang mga ito at hindi pangkaraniwan ang hugis, pero mukhang makatas at masarap. May malaking balon sa gitna ng hardin, parang bukal sa kinang-ang tubig. Nakakain kaya to? Hindi kaya malason ako neto? Bahala na, basta pipitas ako. Wika ni Nanding. Kahit may kataasan ng puno, ay mabilis niya lang itong naakyat. Kumuha lang siya ng isang pirasong bunga. Pagkababa niya sa puno, ay tumambad sa harapan niya ang isang napakagandang babae. Nakasuot ng puting mahabang bestida ito. Pamanhin binibini kong namitas ako ng prutas na walang pahintulot. Kumakalam na kasi ang aking sikmura. Ikaw bang tagapangalaga rito? Kung iyong mamarapatin maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Amihan, ang tagapangalaga ng hardin. Ayos lang. Bukas ang lupain ito sa mga manlalakbay, kagaya mo. Bakit isa lang ang kinuha mong prutas? Napakaraming bunga niyan. Maaari kang pumitas ng marami hanggat gusto mo. Napakaganda naman ang iyong pangalan.
Patawad sa walang pasabi kong panghimasok sa iyong hardin. Sapat na ang isang piraso na maibsan ang aking gutom. Patid kong mahalaga sa mga taga rito ang mga bungang to. Hindi ko kailangan ng bumalabis. Maraming salamat pala dito, amihan. Magpapaalam na ako. Kailangan ko na kasing umalis. Bago ka lumisan, maaari pang malaman ang pangalan mo? Nanding. Nanding ang aking pangalan. Nakangiting turan niya kay amihan. Nagpatuloy siya sa paghakbang palabas ng hardin. Bagamat nagtataka kung bakit napunta siya sa lugar na yon, ay hindi na lamang niya ito pinaglaanan ng pansin. Wala siya sa mundo ng mga mortala, kaya ang ganitong senaryo ay hindi na nakakataka. Nang malayo na si Nanding, naupo siya sa lilim ng malaking puno at muling tinignan ang mapa. Sinadya niyang magpahinga upang malasapang lasa ng kakaibang prutas. Ngunit nakakailang kagat pa lang siya ay isang matandang babaeng hukluban ang lumapit sa kanya na bigla na lang lumitaw kung saan. May malaking umbok ito sa likod at buhaghag ang buhok na parang isang mangkukulam. Nangingitim ang gilagid at maraming bukol sa muka. Napatigil naman si Nanding sa ginagawa at dagling hinugot ang punyal para protektahan ang sarili. Naisip niya na baka malaki itong banta. Ipinukol niya ang sarili sa kaharap. Oras na kumilos ito nang hindi maganda ay hindi siya magdadalawang isip na itarak ang punyal sa katawan ng matanda. Anong kailangan mo, tanda? Huwag kang lalapit sa akin kung ayaw mo masaktan. Pumapatol ako sa matanda. Saad ni Nanding sa hukluban. Nakakatakot kasi ang dala nitong presensya. Ginoo, ilang araw na akong hindi kumakain. Gutom na ako. Tuyo na rin ang aking lalamunan. Maaari bang akin na lang yung prutas mo? Sagot naman ng matanda. Naawa naman dito si Nanding. Kahit gusto niya ang prutas, ay ibinigay na lamang niya ito sa matanda. Pati ang natitira niyang baon na tubig ay banayad niyang ibinahagi. Nakita niya kung gaano ito kagutom. Iniwan niya ang matanda habang kumakain. Wala nang dahilan upang manatili pa sa ilalim ng puno. Maraming salamat dito, dayuhang manlalakbay. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pasigaw na wika ng matanda. Nangangisi itong nakalitaw ang nabubulok na mga ngipin. Hindi na lang ito pinansin ni Nanding. Subalit napapatanong siya kung bakit nasabi ng hukluban na muling magtatagpo ang kanilang landas. Pagkalabas niya sa makapal na gubat ay bumungad sa kanya ang higanting kambal na talon. Dumadaluyong ang malakas na tubig pababa sa malapad na batis. Naglalakihan ang mga bato. Nagsisitaluran pa ang mga dambuhalang isda na may makikintab na kaliskis. Sa puntong ito, nagsimula na siyang magduda na parang pinaglalaruan siya ng sinumang makapangyarihang nilalang. Nagugulumihanan siya kung bakit bigla na lamang nagbabago ang paligid. Pati ang temperatura ng paligid ay paiba-iba. Animoy tumatago siya sa magkabilang daanan na kakaiba na hindi niya napapansin. Nang tignan niya ang mapa, ay biglang gumuhit ang tila nasasabik ng ngiti. Malapit na siya sa pinamumugaran ng maalamat na bakunawa. Nagtatagpo ang dulo ng batis at karagatan at malapit sa tabing dagat ang yungib ng albinong ahas kung saan nakabaon ang gintong espada ng arkanghel. Ngunit bago siya makatawid sa kabilang dako, ay isang tinig ng babae ang humihingi ng tulong. Sinundan niya ang malakas na sigaw sa paanan malapit sa daluyong ng tubig sa talon. Isang dambuhalang sirena ang gumuhit sa kanyang paningin. Naipit ang buntot nito sa malaking tipak na bato at may nakaharang na malaking torso ng puno. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ito. Ibinuhos niya ang buong makakaya niya na matibag ang nakaharang na naipit na buntot ng sirena. Gamit ang bisikal na lakas at tulong ng sandata niyang palakola ay isang nilalang ang matagumpay niyang naligtas. Iniligtas mo ang aking buhay, dakilang manlalakbay. Tanggapin mo itong aking handog bilang pasasalamat. Nabubukod tanging kaliskis mula sa sarili kong katawan. Gagabayan ka neto sa landas ng iyong tatahagin. Sabi ng dambuhalang sirena.
Malugod namang tinanggap ni Nanding ang gantimpala at muling nagpatuloy sa paglalakbay. Determinado na siyang harapin ang malaking pagsubok na maaaring humantong sa kamatayan. Sa magkasunod na nangyari ay may mga bagay na siyang lubos na nauunawaan. Pagkatawid niya sa kabilang pampang, sinundan niya ang daloy ng tubig. Masigasig na paghakbang habang palingalinga sa paligid bago igawi ang tingin sa hawak na bagay na magtuturo ng daan. Makalipas pa ang ilang sandali ay natanaw niya na ang malawak at kalmadong karagatan na tila walang nagbabadyang sakuna. Tahimik ang sapin ng dagat at maaliwalas ang bughaw na langit. Iginala niya ang paningin at sa wakas na sulyapan niya na ang malaking bunganga ng kuweba sa kaliwang bahagi ng dalampasigan. Huminga muna siya ng malalim, sabay buga sa kawalan bago hinawakan ang sandata. Alam niyang hindi biro ang makakalaban. Nang makalapit siya sa may malaking butas, ay wala namang lumitaw na higanting nilalang mula sa karagatan para pigilan siya. Kaya nagtataka siya kung bakit iba ang naging takbo ng pangyayari. Ayon sa tinuran ni Makiling, ay biglang aahon ang bakunawa sa pinakailalim ng karagatan kung sino man ang magtatangkang lumapit sa kuweba. Sinamantala niya ang pagkakataon. Pinasok niya ang madilim na lagusan. Sapat na ang kaunting liwanag na nagbumula sa araw para maaninag ang daan. Nilakasan niya ang pandama sa paligid. May nararamdaman siyang malakas na puwersa na tila gumagapang. Sa bawat paggalaw ay may kasamang pagyanig. Nagpapatunay na may nanananahan na dambuhalang halimaw. Mahigpit ang pagkakahawak ni Nanding sa kanyang sandata sa bawat pagyakap. Anumang oras ay maaari siyang tumagilid sa laban. Hindi niya alam kung ano ang uri bang nilalang ang lilitaw. Ilang sandali pa ay may naaninag siyang tanglaw, nakakasilaw, na kulay kahil na liwanag. At nang marating ang dulo ay sumilay sa paningin niya ang gintong espada. Nakabaon ang kalahati nito sa lupa, ngunit hindi ito madaling makuha. Napapalibutan ito ng mga makamandag na ahas. Isang pagkakamali lang ay kayang-kaya siyang lamunin na ng buhay. Dahil dumadaloy kay Nanding ang malakas na aura mula sa dugo ng babaylan, ay hindi ito nakaligtas sa mga dambuhalang ahas. Nabulabog ang tahimik nilang pagkahimlay at nagsimula ng maging agresibo. Damang-dama ni Nanding kung gaano kabagsik ang nakakapangilabot na pagkilos ng mga bantay. Gumagapang ang mga ito papalapit sa kanya. Ngunit may kapansin-pansin sa pagkilos ng mga ahas na biglang umagaw sa atensyon niya. Mabangis lang sa panlabas ang wangis nila, pero iba ang ipinapakita ng mga mata. Isa pa sa mga napansin niya ay wala ang higanting albino. Kailangan niyang mapas lang ito upang makuha ang mga mata bilang kapalit na hinihinging pabor ng matandang duwende. Nagsimula na siyang magduda sa puntong ito. Alam kong nasa paligid ka lang. Bakit hindi ka pa magpakita? Ikaw ang nais kong unang harapin bago itong mga galamay mo. Pasigaw na wika ni Nanding. Gumalaw ang buong paligid at nagsilaglagan ang mga tipak na bato mula sa taas. Lumabas ang isa pang malaking butas. Ang puting ahas lumabas doon. Higit na mas malaki ito kumpara sa iba. Ang lumabas dito na presensya ay tila hindi magdudulot ng panganib. Madiing pinagmasdan ni Nanding ang mga mata nito at napatunayan niya na isang kasinungalingan lamang ang mga sinasabi ni Nakislap at Makiling. Hindi siya napunta sa mundong likha ng kawalan. Alam kong hindi yan ang tunay mo, anyo. Hanggang kailan ka ba magpapanggap na subukan ako? Alam ko na ikaw ang misteryosang nilalang na tumutulong sa akin nung kinalaban ko ang mga goblin, ang matandang hukluban sa gubat at ang sirena sa batis, at higit sa lahat, ang diwata sa hardin. Tama ba ako, amihan? Nasa ilalim ng kapangyarihan mo ang daigdig na ito. Ikaw mismo ang lumikha nito, kaya ang mga nilalang na kinalaban ko kanina ay isa lamang ilusyon. Sinubukan mo lang ang kakayahan ko kung karapat dapat ba akong magmay-ari ng gintong espada.
Namangha ang dambuhalang nilalang sa mga sinabi ni Nanding, kung kaya't iwinaksi niya ang tunay niyang anyo. Ang isang iganting ahas ay naging ganap na diwata na walang iba kundi si Amihan. Nakapasa ang binata sa kanyang mga pagsubok. Pinahanga mo ko sa iyong katalinuhan. Mahusay ka, Nanding. Nakapasa ka sa aking mga pagsubok. Ikaw ang bukog tangi mandirigma na may busilak na puso kahit na isa kang birdugo. Ngayon pinagkakaloob ko sa iyo ang gintong espada. Ikaw ang nararapat na magmay-ari nito. Kinumpas ni Amihan ang kanyang palad at kusang lumutang sa ere ang espada patungo kay Nanding. Nang mahawakan ni Nanding ang maalamat na espada, ay dumaloy sa kanyang mga kamay ang walang katumbas na kapangyarihan. Dinala siya sa mundo ng nakaraan at nakita ang totoong kaganapan. Nasaksihan niya kung papaano paslangin ng arkanghel ang nilalang na kumain sa buwan. Namatay nga sa huli ang mandirigmang anghel, ngunit ang hiram lang niyang katawan. Patuloy na nabubuhay ang kanyang espiritu sa kalangitan. Iniwan niya ang gintong espada para sa mga bagong tagapangalaga nito na magsisilbing tagapagtanggol ng sansinukob. At ang Bakunawa ay hindi na muling nabuhay pa. Naging rebulto ito at nagsilbing higanteng bato. At ito nga ang higanteng kambal na talon. Si Amihan ang diwatang sugo ng Bathala na nagsisilbing tagapamagitan sa mundo ng mga tao at engkanto, tagapaghukom at tagahatol sa mga engkantong nagkasala, ngunit inatasan na huwag makialam sa mga nagaganap na gulo sa mundo ng mortal. Nang mapasa kamay na ni Nanding ang makapangyarihang sandata, ay biglang naging mga engkantada ang mga dambuhalang ahas, mga tagasilbi ni Amihan. At dahil nasa pangangalaga mo na, Nanding, ang gintong espada, simula ngayon, ikaw na ang tagahatol sa mundong kinabibilangan mo. Taglay ng espadang yan ang kapangyarihan ng liwanag na susupil sa kampon ng kadiliman. Huwag mong babahiran ng kasamaan ng iyong mga kamay. Sige na, Nanding, maaari ka nang bumalik sa iyong mundo. Nakahanda na ang lagusan sa pagbabalik mo. Nandoon ang daan. Wika ni Amihan. Maraming salamat, mahabaging diwata. Gagamitin ko sa kabutihan ng espadang pinagkaloob mo sa akin. Hindi ko hayaang manaig ang kasamaan sa mundo ng mga tao. Hahatulan ko sila ng kamatayan. Tugon naman ni Nanding bago nagtungo sa lagusan. Maligayang pagbabalik, Nanding. Tila madali mo lang nalampasan ang maraming pagsubok. Hindi ko inaasahan na mapapahanga mo ng husto ang diwatang si Amihan. Bungad na wika ng matandang duwende nang makabalik siya sa kabundukan. Nung una pa lang sinusubukan mo na talaga ako, tandang kislap. Pinaikot mo lang ako sa isang kasunduan dahil sa hinihingi mong pabor, nakpasa ako sa huling pagsubok. Alam kong sinadya mo yung sabihin para tulungan ako. May gusto lang sana akong malaman bago ako umuwi. Sino ka bang talaga? Bakit magkakilala kayo ni Makiling? Mabuti at natanong mo yan. Matagal na kami magkaibigan ni Makiling. Malaki na rin ang utang na loob ko sa kanyang ama, si Apo Lakan. Si Apo Lakan ay minsan nagligtas ng aking buhay, kaya labis akong nalungkot nang masawi siya sa kamay ng demonyo. Kasalanan nito ni Santino. Dahil sa kanyang kasakiman, maraming nagbuwis ng buhay. Kaya, Nanding, murahin mo sa landas ang demonyong pumaslang sa mga kasamahan ninyong babaylan. Tanging gintong espada lamang na hawak mo ang makakapatay sa dyablo. Matagal mo na pala akong kilala. Pumayhin kong naging malamig ako sa pakikitungo ko sa iyo. Huwag kang magalala, tandang kisla. Pag-iiganti ko ang pagkamatay ni Apo Lakan, pati ang pagkasawi ng buong taga-nayon. Ako mismo ang kikitig sa buhay ng dyablo. Hindi naman maipinta ang tuwa sa labi ni Makiling nang makabalik si Nanding bitbit ang tagumpay. Nagawa pang yakapin ng binata nang makalapit ito. Iyon ang unang pagkakataon na naging malambing ang ginang. Maging ang dalagang si Dalia ay nasasabik makita siya. 5 araw daw siyang nawala buhat nang magtungo siya sa kabilang daigdig na ikinagulat naman niya. Ano sabi mo, Tiyang? 5 araw akong nawala? Halos 1 araw lang akong nananatili doon. Akala mo lang yun, Nanding. Nakalimutan kong sabihin na walang gabi at
Walang araw sa kabilang dimensyon. Hindi mo kailangang magpaliwanag pa na kung bakit ako nagsinungaling. Marahil nasabi na ito sa iyo ni Kislap. Maupo ka na sa pag at ipaghahanda kita na makakain. Sagot naman ni Makiling. Ako na lamang po siguro ang mag-aasikaso kay Nanding. Sabat naman ni Dalia. Ang mabuti pa, ituloy mo lang ang paggawa mo ng mga halamang gamot. Isaulo mo ang bawat sangkap. Ako na ang bahala kay Nanding. Sabi naman ni Makiling. Samantala sa isang malawak na hawla ay maraming nagdurusang mga tao. Walang tigil sa pag-iyak ang mga bata at kababaihan. Ginagawa silang bihag at talipin ng mga halimaw. Ang mga kalalakihan naman ay ginagawang pagkain. Nagmula ang mga bilanggo sa magkabilang nayon. Dinukot sila matapos sakupin na ang lugar. Sa isang mataas na trono nakaupo ang isang lalaking nakasuot ng abitong itim. Suot ang isang medalyon bilang tanda na isa itong babaylan na may mataas na posisyon na. Sa likod niya, nakatayo ang isang malaking anino na may mahabang sungay. May malalapad na mga pakpak at mahaba ang patulis na buntot. Sa ibaba naman ng trono, nagninilay ang napakaraming halimaw. Nagbabaga ang kanilang mga mata at mahahaba ang mga kuko at ngipin. Sa isang silid ay may mga mababang uri ng demonyo na walang habag na nilalantakan ang katawan ng mga biktima. Sinisipsip ang dugo para mas lalo silang lumakas. Ang mga kaluluwa ng biktima ay hinihigop naman ng dyablo na siyang pinakamakapangyarihan sa lipi ng kampo ng kadiliman. Ang bawat halakhak at pagtangis ng mga halimaw ay lalong nagbibigay takot sa mga bilanggo at alipin. Mga alagad ko, magpakabusog kayo. Marami tayong nakaimbak na pagkain. Sad na wika ng nakaupo sa trono na walang iba kundi si Santino. Panay tawa naman ang dyablo sa likod nito. Azazel, nahanap na ba ng inutusan mo ang kapatid ko at ang hinirang ng dakilang mandirigma ng anito? Ilang taon pa ba ang hihintayin ko bago sila matagpuan? Dagdag pa ni Santino sa katabing demonyo. Ginagalugad na nila ang ilang kabundukan, ngunit hindi talaga sila makita. Ngunit kanina lang, may naramdaman akong hindi mapaliwanag na kapangyarihan mula sa malayo. Huwag kayong mag-alala, Panginoon. Nararamdaman ko na malapit na natin silang matagpuan. Magaling, Azazel. Hindi na ako makapaghintay makita ang dalawang ito. Nasasabik na akong balatan ng buhay si Nanding. Hindi ko lubos maisip na iniligtas siya ni Makiling. Mabuti na lang at binusisi ko noon ang mga bangkay. Kaya nalaman ko na buhay pa ang dalawang yon. Sabi naman ni Santino. Sa kabilang banda pagkatapos kumain naman ni Nanding ay naisipan niyang magsanay gamit ang gintong espada. Nais niyang mapaunlad kung paano ito gamitin bilang bahagi ng katauhan niya. Susukatin niya ang lakas nito kung hanggang saan at kung makukontrol ba niya itong gamitin. Napakabigat ng espada lalo't gawa ito sa purong ginto. Dahil palagi niya itong hawak ay unti-unti siyang nasasanay. Gumagaan ito sa tuwing ginagamit niya sa paghampas sa hangin. Umiindayog pa ang mga puno sa lakas ng persa nito. Bagamat may nakatagong kakayahan pa ang gintong espada na dapat niyang matuklasan, pero hindi pa napapanahon upang magising ito. Sa buong maghapon ay inilaan na lamang ni Nanding ang sarili sa lugar ng sanayan mula nang siya'y bata pa. Isa sa mga dahilan kung bakit mahirap hagilapin ang tugatog ng banal na bundok dahil nababalutan ito ng malakas na mahika ni Makiling. May sagradong proteksyon ng mga engkantada at lamang lupa. At dahil malawak ang saklaw ng gintong espada, malaki ang posibilidad na matuntun sila ng mga kampo ni Santino. Hindi maiwasang magkaroon ng madugong labanan at maraming madadamay na puting engkanto. Masisira ang balanse ng tugatog na nagsisilbing tahanan ng mga mabubuting nilalang. Magdidilim na ang paligid nang makabalik naman sa tahanan itong si Nanding. Nakahanda na rin ang hapunan noon. May bago ka na bang natutunan gamit ang espadang yan? Handa ka na bang labanan ng demonyo? Kapag handa ka na, Nanding, tutungo tayo sa nayon. Ako ang haharap kay Santino. Sabi ni Makiling. Sa ngayon po wala pa, Tiyang. Kinakabisado ko pa ang paggamit nito.
Pangkaraniwang pagsasanay lang ang ginagawa ko. Masyado kasing mabigat tong espada. Saka hindi mo na kailangan pang sumama sa akin, Tiyang. Dahil oras na magtuos kami ng demonyo, isasama ko na sa hukay si Santino. Hindi ako mapapayag na hindi ako sasama. Ang laban mo ay laban nating dalawa. Magkasama tayong harapin ng kalaban. Huwag mong maliitin ang kakayahan ko, Nanding. Baka nakakalimutan mo, Nanding, na ako ang nagturo kung paano ka lumaban. Alam ko po yun, Tiyang. Ang akin lang, ayoko madungisan ng dugo ang iyong mga kamay. Hindi ko hayaang humawak ng basura ang taong pinakamamahal ko. Tinuturing kitang tunay na ina, Tiyang. Kaya natatakot ako mawala ka. Gusto ko manatili ka ng buhay hanggat nabubuhay ako. Sabi naman ni Nanding. Tila masyadong malalim na yata ang pinag-uusapan ninyong dalawa. Puro na lang labanan ang naririnig ko. Bakit hindi muna tayo kumain dito? Guro, Nanding, kaya na po kayo bago lumamig ang pagkain. Biglang sabat naman ni Dalia. Napatingin naman ang dalawa at pansamantalang nahinto ang usapan. Sa kailaliman naman ng gabi ay hindi makatulog si Nanding. May mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Bumangon siya sa kama at nagtungo sa balkonahe para lumanghap ng hangin. Tumingala siya sa kalangitan at mariing pinagmasdan ang mga bituin. Sa ilalim naman ng hamog, malapit ang mga puno na naglalaro ang mga batang engkanto. Ang gabi ay nagsisilbing araw para sa kanila. Bakit hindi ka pa natutulog, Nanding? May bumabagabag ba sa iyong isipan? Pansin ko kanina ka pa nakatitig sa bituin. Wika ni Dalia, nagising pa rin sa diwa. Hindi ako makatulog eh. Ewan ko ba? Mabuti pa nga. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Kaagad naman na nagtimpla ng 2 tasa si Dalia. Nais niyang samahan ng binata na pagmasdan ang kalangitan habang nagkakape. Simula kasi nang masilayan niya ang mukha ni Nanding ay natuto siyang umibig. Nakita niya kung gaano kaamo ang mukha nito. Si Nanding na mismo ang naglantad ng kanyang mukha sa dalaga sapagkat bahagi na ito ng kanilang pamilya. Lubos na siyang nagtitiwala rito. Ang ganda naman pagmasdan ng mga bituin. Sana palaging ganito. Palaging ganito katahimik ang gabi. Nakangiting wika ng dalaga. Oh, kasing ganda mo, Dalia. Sagot naman ni Nanding na ikinapula ng pisngi ng dalaga. Hindi makapaniwala na maririnig niya ito sa isang berdugo na walang ibang ginawa kundi ang makipaglaban. Si Nanding ang nag-iisa at kauna-unahang lalaki na pinuri siya. Dito po muna magtatapos ang ating part 2. Abangan po ninyo ang kasunod, part 3. Mas kapanapanabik yun. Maraming salamat. Hanggang sa muli.